I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. First John chapter 5 verse 13. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Saan man ninyo, saan sulok man kayo naroroon sa mundong ito, saan man kayo naroroon ngayon, nasa bahay, nasa ang parte man kayo, or even if anong araw, anong oras man ninyo panoorin ang broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang Diyos sana ang sumasa ating lahat. Yan ang dalangin po ng inyong lingkod. Muli, patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ito nga po ay Making the Invisible Visible Part 37 na po tayo at nag-umpisa po tayo doon sa man's greatest problem. At ang sabi nga po natin, hindi maraming problema ang tao, kaya bakit hindi pa natin inaalis doon sa main division natin ng man's greatest problem? Dahil tinatalakay pa rin po natin yung problema ng kasalanan at ang solution para sa kasalanan na yan. Ang solution na nakita natin ay iisa lang at ito ay nakita natin sa ganang mayroong hula, propesya, na mayroong suffering servant na siya magdadala ng lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Nakita natin yan na ito palang suffering servant na ito yung chosen one. Ito yung Mesiyas, ito yung Kristo. Kaya marapat ng isang tao upang mabigyang solusyon yung kasalanan niya, marapat na nasa kay Kristo siya. Kaya pinag-usapan natin nung part na 35 at ito ay yung pagiging nasa loob ka ba ni Kristo or nasa labas ka ba ni Kristo. Nung nakarang linggo, tinalakay po natin sa part 36 at ang sabi nga po natin, kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay nasa loob ng kaharian, kaya may karapatan siyang tumawag kay Kristo na kanyang Panginoon, pero hindi yung possession of the Lord, kundi possessed by the Lord. And then siya ay nasa loob ng iglesia, kaya sabi nga natin church, kasi siya ay isang tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak o tungo sa kaharian ng liwanag. At siya ay ligtas. At ang mga na idaragdag ay yung mga nangaliligtas. Idinaragdag sa iglesia, idinaragdag sa mga nangaliligtas. Kaya kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay ligtas, siya ay nasa loob ng iglesia, siya ay nasa loob ng kaharian. Na ano pa, kumustahin naman natin ngayon yung buhay na kay Kristo. Gusto ko po sanang sabing alive in Christ, pero unfair, hindi yung buhay pinag-uusapan natin. Kaya tingnan natin itong part 37 natin. Life in Christ, ito yung assurance of our salvation ng mga nakay Kristo. Ulitin nga po natin. Mula sa karimlan, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng kanyang kaharian. At ang kaharian na yan, tinawag niyang kaharian ng liwanag. At marapat na mula sa kadiliman, mailipat ka sa kaharian ng liwanag na yan. Ang sino man na nasa labas ng liwanag na ito, ang tawag natin ay nasa kaharian pa rin ng kadiliman or outside pa rin ni Kristo. So, tiningnan natin na mayroong isang paraan lang, one way in na tinatawag. At ito ay yung tinatawag natin sa Greek na eis or eyes, at ito yung proseso na into. At napag-usapan na po natin yan noong mga nakaraang broadcast. Sa mga gusto pong makakita nito, balikan na lamang po 33, 34, 35. Kaya makikita natin na kung isang tao pala ay na kay Kristo mula sa kadiliman, siya ay mayroong katubusan, redemption. Siya ay mayroong justification, ginawang matwid, justified, ginawang ganap. Siya ay mayroong sanctification dahil inihiwalay siya buhat sa kadiliman, nahihiwalay ngayon yung buhay natin. Siya ay mayroong kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ito, matatagpuan lamang natin kay Kristo. Siya ay nasa kaharian ni Kristo. Siya ay nasa katawan ni Kristo na siya ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At siya ay may katiyakan ng kanyang kaligtasan. Ito ay ayon sa mga nasusulat. So ang dami pa ng benefits, kaya tama yung nasa Efeso Kabanatang 1 talatang 3 na lahat ng spiritual blessings are in
Christ. Wala sa labas po yan. Ipangalandakan ng iba na Jesus is my Lord or I am or Kristiyano ako or whatsoever, hanggat hindi ka dumadaan sa proseso na sinabi ng banal na kasulatan, ikaw ay wala kay Kristo, ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay nasa iyong mga kasalanan pa. Hindi po ako nagsasabi, ang Biblia po ang nagsasabi niyan. Kaya kung ang isang tao ay na kay Kristo, ang tanong naman natin, paano naman kayo namumuhay ngayon? O paano naman ang isang taong na kay Kristo, may katubusan, mayroong katiyakan ng kanyang kaligtasan, paano naman namumuhay? Or sa ibang pagkakasabi, kumusta kaya ang buhay ng isang taong na kay Kristo? Ito kaya ay nilulukob pa rin ng takot? Sapagkat may nakikita po tayong mga Kristiyano, ilang taon nang naglilingkod, ilang taon nang na kay Kristo, ilang taon nang ipinangangalanda kang Kristiyano, subalit wala pa rin katiyakan sa kanyang kaligtasan. Ang iba naman, nakikita natin yung kawalan ng takot, yung sasabihin, tiyak ako, dahil ramdam ko. Mali naman yung basis. Ang iba ay kontento sa pagiging sila sa loob ng kaharian ng Panginoong Jesus. Ang iba naman ay hindi kontento sa buhay na meron. Ano nga bang ibig sabihin ng isang buhay na kay Kristo o ng life in the Son? Or how is your life? How are you living the life that is in Christ? Isa sa mga bersikulo nakita natin na hindi dapat fearful, fearless, dissatisfied, kundi dapat kontento lang is, binanggit ng Panginoong Jesus. Sabi niya, I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Dumating ako upang ang lahat-lahat sana ay magkaroon ng buhay at ang buhay na yan ay in full. Ginagamit ng karamihan ito ngayon. Isa sa division na tinatawag sa Christendom ay may mga pananampalataya, preachers, pastors, and ministers. O may mga naunang mga mangangaral na sinasabi lagi ito, kahit na nga sa Bible school, sinasabi nila na ang buhay Kristiyano daw at ang buhay ng isang ministro is survival of the fittest. Nang nakita nilang buhay lang na meron ang mga Kristiyano o meron ang mga ministro, lalo higit sa mga ministro, dahil ito ang itinuturo talaga sa mga Bible schools, is that it is a life of labor and sacrifice. It is a life that is filled with tribulation and temptations. So, paano ka nga ba naman makakapanghikayat ng magiging manggagawa, ng magiging ministro, ng magiging pastor, ng magiging ebanghelista, kung ang buhay na sinasabi mo, kung ang buhay na itinuturo mo mula pa lamang sa first day nila na maging Kristiyano ay it is survival of the fittest? Kasi sasabihin, ang mag-endure hanggang sa wakas will be saved. So sabing it's going to be a life of labor and sacrifice, a life filled with tribulation, it's going to be survival of the fittest. Kaya hirap. At sino nga ba ang taong gusto naman pumasok sa isang buhay na punong-puno ng labor and sacrifice? So sa kabaliktaran naman nito, mayroon naman tayong mga tinatawag na mga mangangaral at mga relihiyon, mga denominasyon o mga katuruan na nagsasabi ng prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? Ito naman yung mga evangelists. Marami dito, TV evangelists. Marami dito, yung mga malalaking mga namuhunan talaga sa pagsasalita ng mga mangangaral. Nasasabihin nila na kung ang isang tao ay na kay Kristo, all the material possessions mapapasa iyo. Basta manalangin ka lang. At ang lagi talagang pinakadikdikan nito at ginagawang kondisyon ay how much you give. Minsan nga, sumulat ako sa isa sa kanila sapagkat nababasa ko yung kanyang aklat. Ang unang-unang sinabi sa akin is, have you given your love offering? Have you submitted your love offering? Kaya sabi ko,
Anong meron tong mga prosperity gospel preachers na to? Sa halip na sagutin yung inquiry, ang unang tinanong ay, nakapagbigay ka na ba ng iyong love gift? Man alive. Kung magiging ganun din lang naman, then, ang iisipin ng isang tao ay, basta magbigay ng madami, pagpalain din ng madami. Ginawang kondisyon tuloy na ang buhay pala ng isang nakay Kristo, ng isang Kristiyano ay na nababatay sa kanyang mga tinatangkilik. Dahil nga dito sa Juan Kabanatang 10, talatang 10 na sinasabing, I have come so that everyone would have life and live it in its fullest. Conditional yung ginawang ganito. Conditioned mindset ang tawag natin. Dahil sa kagagawan ng mga mangangaral, prosperity preachers at prosperity gospel na to, parang sinasabi nila na kung ang isang tao na kay Kristo, he is or free from pain, free from trouble, or it is going to be a hakuna matata life, worry-free life. Yan ang ipinangangalandakan ng prosperity gospel. Nangyayari ito dahil nakikitaan siguro nila na yung ibang mga pananampalataya or yung mga nag-claim na mga Kristiyano ay hindi masaya sa buhay nila bilang mga Kristiyano. At ang iba ay nag-iisip na to have this kind of life, kailangan ng isang tao na kay Kristo, kailangan prosperous, pinagpala sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay. If that be the case, kung si Kristo mismo na siya ay buhay, I am the way, the truth, and the life. By the standard na sinasabi ng mga prosperity gospel preachers and pastors, then si Kristo ay hindi namuhay ng isang buhay that He lived it in its fullest. Kasi mula pa lang sa hula, sinasabi na He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Tingnan niyo maigi. Kung tama ang mga prosperity gospel preachers and pastors na to, or mga denominations na nagsasabing kapag isang tao ay nakay Kristo, lahat-lahat ay masaya na lang lagi. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Then, hindi namuhay si Kristo sa kanyang fullest potentials. Because he was known to be a man of sorrow, acquainted with grief. At wala ni isa man sa mga apostoles ang namuhay ng life to the fullest. Because they were all had a life na hindi free from pain, hindi free from worries, hindi free from trouble, hindi free from tribulation. Thus, itong mga nangangaral ng prosperity gospel, sinasabi po nating maigi ngayon talang kagad-agad, hindi totoo. Ang gusto lang talaga nito, makapagbigay ka para sa kanilang aangat palalo sa buhay. Tingnan niyo maigi ang mga buhay ng mga pastor na to, di ba? Mangangaral na magbigay ka ng $20 samantalang naka-Rolex, samantalang nakatira sa mansion. So paano yun? Tapos sasabihin na ito yung life na gusto ng Panginoon. In the first place, out of Christ ang mga yan. Wala pa kay Kristo ang mga yan. So prosperity gospel mindset is that kung papaniwalaan natin sila, Jesus never lived life to its fullest. Magising na rin tama dapat tayo. Because being the suffering servant, he is a man of sorrow, acquainted with grief. Ano na? Ano nang gagawin natin? Kung titingnan natin maigi ang buhay ng Panginoong Jesus, hindi talaga ito trouble-free life. Alam naman natin ang hirap na dinanas niya. Pero yung buhay niya muna, kung titingnan natin,
He was a carpenter's son. Alam natin, ang luwagi or carpenter si Joseph. Dahil maagang namatay si Joseph, siya ang nagmana o siya ang nagpatuloy sa ikinabubuhay nila. Kaya naging karpintero siya. At bilang panganay, siya ang naging breadwinner. Isang bagay pa para makita natin na hindi talaga totoo yung tinuturo nilang prosperity gospel is that kahit na nga yung sariling ministry ni Jesus, nung nag-umpisa siyang mangaral, ang kanyang ministry hindi niya kayang suportahan. And bilang isa na namuhay sa isang society that is patriarchal, isang malaking kahihiyan ang hindi makapag-provide. Ang suportahan ka ng mga kababaihan. At tingnan niyo maigi, his ministry was supported by women. How low can you get? Di ba? Ang mga babae, umaasa yan lagi sa suporta, sa tulong ng kanilang mga asawa, sa ibinibigay ng kanilang mga asawa para magkaroon sila ng magamit ng ikabubuhay. Pero, ang ministry ni Jesus, supported ng mga kababaihan. So, paano natin sasabihin ngayon na prosperity gospel, pagka ikaw ay ganito, you should have this. The life of Jesus himself. Hindi po ganon. Saan po ba mababasa yan, Brad Ron? Andi dito po. Luke chapter 8, 1 hanggang 3, kasama ng 12. Kinuha ko na lang verse 3. Joanna, whose husband Cusa was an officer in Herod's court. And Susanna and many other women. Anong ginagawa ng mga women na to? Highlighted. Women who used their own resources, not their husbands, their own resources to help Jesus and his disciples. Saan? In their ministry po yan. Kasi ang konteksto nito tungkol na sa pangaral ng Panginoong Jesus. Tapos sasabihin, masaganang buhay kung ang isang tao ay na kay Kristo. Si Kristo nga mismo nagpakita sa atin ng hindi masaganang buhay. Kaya ang tanong natin, how do you live or how is your life in Christ? Kung ito ay puno pa rin ng takot, puno pa rin ng dissatisfaction, then maaring magkaroon ng puwang na mapaniwala ka ng mga prosperity gospel preachers or pastors. Sa kabilang parte naman, kung makikita mo na ang buhay mo kay Kristo ay you've got redemption, justification, sanctification, forgiveness of sins, being in the kingdom and being in the body, being in the church of Christ, being assured of your salvation, then tama yung sinasabi ng chapter 10 verse 10, part B ng John, you have life to the fullest. Pag-usapan po natin. Sa 1 John chapter 1, kung titingnan po natin, how is our life in Christ? Kung itong andi dito sa puti na inilagay natin, if that is the life that we could have. Verse 1 ng 1 John chapter 1, sinabi niya, the word, the logos. Alam po natin yan. John 1:1, the word pa rin yan. John 1:1 was with God. Eston o proston theon, face to face with God. The word that gives life, itong logos na nagbibigay ng buhay, was from the beginning, and this is the one our message is about. So excited si John na sabihin, ano ba itong life na to? Ano ba itong logos na to? Hindi natin mapapahindihan yung kanyang phenomenology, no? Our ears have heard, our eyes have seen, our hands have touched. This word that gives life. Nakita namin, nahawakan namin, narinig namin, nakasama namin. Yun talaga yung sasabihin niya sa unang kabanata ng Juan. Next one. The one who gives life. Again, yung logos, yung word na yan, siya ang nagbibigay buhay. The one who gives life appeared.
John 1:14. We saw it happen. And we are witnesses to what we have seen. Saksi kami, nakita namin. At itong logos na to, itong salita na ito, itong salitang nagkatawang tao na to, itong verbo na to, na nagbibigay buhay, na nagsasabing, I am the way, the truth, and the life, we have seen. Ano na dyan? And then, tuloy si John. Now we are telling you about this. Ano yun dyan? Ano tinuturo mo? About this eternal life, itong buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama who was or that was with the Father. That appeared to us. Kilala natin sino yon. Kilala natin yung logos na nagkatawang tao that appeared, na kasama ng Ama who from the very beginning was God Himself. And ano pa ulit dyan? We are telling you, dalawang beses, no, paulit-ulit, what we have seen and heard, so that you may share in this life with us. Teka muna, anong uring buhay yan, John? What kind of life is that? A life that is eternal, a life that is with the Father, a life that was given by Him. At ang sabi niya, and we share in it, sa loob, sa in, with the Father and with His Son, Jesus Christ. What? We are telling you, itong eternal life na yan, pwede pa lang ma-share ng isang kagaya ko, kagaya mo. Pwede pa na nating makamtan ito. Saan? Kasama ng Ama, kasama ng Anak. And this is found saan? Kay Kristo. Doon sa puti na yan. We are writing to tell you these things because this makes us truly happy. Hindi mo mayaalis talaga na basahin ang unang talata, ang unang mga bersikulo ng 1 John na magbibigay, hindi mo maiiwasang ngumiti talaga kasi we are writing to tell you these things because this makes us truly happy. What a life! How is your life in Christ? Na kung mayroong redemption, justification, sanctification, forgiveness, and then assurance of salvation, being in the body, being in the kingdom. This is a happy life. How is your life in Christ? Happy life. Ano pa? How is your life in Christ? Sin-forgiven life. Kasi, paano yon? Hindi na ba nagkakasala ang isang tao na kay Kristo? No. To the contrary, sabi niya, my little children, I am writing this so that you won't sin, upang huwag sana kayo magkasala. Subalit, but if you do sin, magkasala man ng isa sa inyo, Jesus Christ always does the right thing. Anong right thing na gagawin ni Jesus? He will speak to the Father for us. Christ is the sacrifice that takes away our sins and the sins of all the world's people. Mayroon pala tayong advocate, mayroon pala tayong attorney, mayroon pala tayong magsasabi sa kanyang Ama na sasabing, Aba, si Ronnie po yan. Pagpatawad mo na muna yung kanyang kakulitan. What an assurance! What a life! Di ba? Happy life. Sin-forgiven life. Tutuloy mo ngayon sa 8, 9, and 10. Patuloy yung pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. The next one is that, this one is, sinasabi niyang, we have also this eternal life. Anong eternal life niyan? Sa chapter 5, makikita nyo sa verse 11. This is the testimony that God gave us eternal life. Anong patutuo? That God gave us eternal life. Saan matatagpuan ito? In Christ. And this life is in His Son.
Now, sa mga na kay Kristo, then tama itong ginawa natin, di ba? Yung mga na kay Kristo, may katiyakan talaga ng kanilang kaligtasan, may katiyakan talaga ng buhay na walang hanggan kasi God gave us that. Perks ng pagiging nasa loob ng kanyang kaharian, perks ng pagiging na kay Kristo. Whoever has the Son has life. Yung life, I have life. And whoever does not have the Son does not have life. Kaya anumang banggitin mo dyan, kaya nga siguro ginagamit na lang ay prosperity gospel na lang kasi alam niya namang wala siya kay Kristo eh. O wala pa sila kay Kristo. And again, uulitin ni John, I read these things to you who believe in the name of the Son of God. Highlighted, upang malaman ninyo na mayroon kayo, that you have, hindi will have, that you have. Meron ka talaga nito. That you have eternal life. What an assurance. Happy thought. Di ba? If that is the kind of life na sinasabi niyang have it in its fullest, lahat ng mga taong na kay Kristo in Christ, mayroong katiyakan sa buhay na walang hanggan, then we should live our lives to the fullest. Mamuhay tayo dapat hindi sa takot. Mamuhay tayo dapat hindi na walang katiyakan kung ligtas o hindi, kundi mamuhay tayo dapat na may tiwala sapagkat alam natin na ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya ang lagi nating katanungan mga kapatid is this: pakatiyakin mong ikaw ay nasa loob ni Kristo. Dahil kung nasa labas ka pa ni Kristo, kahit na anong my Lord, my God, praise the Lord or whatsoever, walang mangyayari dyan because all spiritual blessings are in Christ. So are you in or are you out? Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat-lahat mga kapatid. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa patuloy ninyong pagtangkilik, sa patuloy ninyong pag-comment, sa patuloy ninyong pagpapadala sa akin ng inyong mga pasasalamat. And even sa ilan na naghahanap ng mga outline natin or di kayo ng PowerPoint, mga kapatid, hintayin nyo lang at ipapadala po ng inyong lingkod. Salamat!